Pero ako, I understand yung situation ni Presidente. Being a mayor for so many years, tapos naging presidente, naging strong, then suddenly, babaguhin niya yung style niya. That's hard. Yan po namin yan kasi wala nang naging mayor siya. Magulo sa Davao eh. Nung naging mayor siya, talagang sa Davao magulo. Ang daming NPA, ang daming drug pushers. Ginawa niya, nilinis niya. Yun din ang kanyang ginawang template sa buong bansa. So, ito mga kabalat yung video, parang respond. Short respond sa part ng video ni na Dan Fernandez. Nagkaroon sila ng press briefing kasi patungkol sa siniwalat ni Grijaldo tungkol sa kanilang dalawa ni Bini Abante at itong si Dan Fernandez. Pero mga kabanat, may inamin din sila dito na itong si President Duterte, ayon kay Dan Fernandez, si President Duterte, strong person talaga. Naging mayor, naging presidente, naging daming pinasukan. At si Congressman Abante, aminado din na nung Davao daw nung una, talagang talamak yung ipinagbabawal na gamot. Daming criminals, daming NPA, at aminado din siya na yun daw ay nalinis ni President Duterte. Aminado din siya. At yun din daw ang kinuhang template ni President Duterte sa buong bansa. Napakaganda pakinggan, no? Napakaganda kasi sinabi yun ang nalinis ni President Duterte. Pero yan ang tinatakhan natin. Bakit hinahabol nila si President Duterte? Hindi ko mag-gets eh. Hanga ka. Nalinis. Aminado ka na. Hindi mo mag-gets eh. Ano bang gusto? Hindi ko malang hanga ka tapos gusto mong habulin. Pero kung nakikita mo naman pala, siya din naman nagsabi, mamaya mapanood na nalinis ni President Duterte yung Davao dahil magulo. Yun daw ang kinuha ni President Duterte na template sa buong Pilipinas at bakit hindi ko kunin ang template ng ibang mga politiko din na namumuno? Di ba? Bakit hindi nila kuning inspirasyon yun ng ginawa ni President Duterte? Kasi kung kunin nyo lang, siguro mapaganda nyo parang Davao din bansa. Why not, no? Sa ibang lugar. At least, hindi ko mag-gets. Panoorin nyo, kayo nung umusga dito. Masakit sa ulo eh. Usap between some Quadcom chairs and Grijaldo. Tapos doon niya sinabi yung katotohanan and then under oath sa Senate, bigla siyang bumaliktad, blatantly lying. What do we make of this, sir? Paano natin ititreat yung nangyari na yun? Well, pupunta naman siya dito sa next hearing eh. So we will be asking him a lot of questions, no? And most likely we will be dealing also with the yung kay General Barayuga, no? Kasi hindi pa kami nakaka-focus doon. That's the reason why he was being invited kasi once na may nagtatanong ng mga members, ang pinag-uusapan yung kay General Barayuga, he'll be present kasi siya ang chief of police. But yun na nga, na-involve yun. So, ito na yung pumasok. So, treat natin yun as siguro. Ako naman kasi sa akin, actually, baliwala sa akin. Wala naman sa atin yung pinagtatawanan na nga lang namin na ano ba naman to. Wala na silang maibato sa Quadcom na para bang they're trying to make a story. Now, ngayon, kung i-consider nila as truthful talaga yon at maninindigan siya sa susunod na hearing na talagang totoo yung mga sinabi niya, then we will take the consequences of that. Kasi we will not take that sitting down. And we'll be giving him another chance na sa susunod na hearing, he tell us his story. Ako, I'm pretty sure there's a story behind it. And di bali sana kung hindi namin siya nakausap eh. Nung bago mag-testify si Colonel Garma, he was there. He was there and he was not even been invited. Nagulat na lamang ako nandun siya. At hindi ko siya kilala. Sabi ko, sino yan? Ano yan? Tao yan ni General Bat. Ganun ba? Sige. Sa hindi naman daw niya kaibigan. Parang pagkakasabi niya, classmate lang ako. Parang natatandaan ko yung sabi niya, classmate lang ako eh. Wala ako alam dyan. Mga ganon. So, ako nung marinig ko yun, sabi ko, sa sarili ko, wala to. So, the betting stopped. Sabi ko ganon. So, ako, I went out. Tapos si Benny, sumunod na rin. So, yun yung story doon. So, I hope lumiwanag yung kanyang kaisipan. Kasi nga, wala naman siya sa story eh. Doon sa buong concept na inimbestigahan namin eh. Doon lang siya sa isang peripheral issue. Yung kay Barayuga. Di ba? Doon lang siya nakasama. Nagugulat kami at nakikisaw siya sa isang bagay na hindi naman siya involved. Kaso lang, kung babasihan naman kasi natin mga kabanat, yung binanggis ni Grijaldo,
isang page lang ang binanggit eh. Talagang kung babasihan mong sinabi ni Grijaldo, parang ano eh, isang page lang daw ng papel na basahin niya lang. Yun ang pagkakasabi niya to support sa affidavit o statement din ni Garma. Yun lang naman ang binanggit niya doon eh. To support lang. Basahin niya lang. Ganun lang eh. Oo lang. Parang oo. Sang-ayon lang. Parang sang-ayon. Yun ang pagkalinaw. Walang ano doon eh. So, yun. Malinawan talaga sana yan. At sana, para magkaalaman, magsampahan sila ng kaso mga kabanat. No? Sampa si Presidente Duterte. Sampa rin siya ng kaso kasi naka-under oath doon eh. Diba? Eh, kung talagang ipinilit kang nagsisinungaling ka, eh, yung under oath na yan, hindi valid yan mga kabanat. Kahit sabihin nag-under oath ka, ang pagka-under oath mo kasi, pag nagsalita ka ng labag naman sa kalooban mo, inutusan ka, so may karoon ka talagang problema dyan. Kongs, last from me. Kong Benny, dun sa pagdinig, nami-mention ng dating Pangulo yung termination, yung totodasin kita, na-mention niya as viable option yung pagpatay straightforward as form of eradicating drugs or other criminal act. Pero bilang chairman po ng Committee on Human Rights, ano pong weight na ninonormalize supposedly ng Pangulo yung ganong approach? Unang Hindi ko panoorin yan. Alam mo, nagsasawa akong purong human rights yung binabanggit eh. Nasusobrahan sa human rights. Kaya nagkawandang-wandang yung bansa. Kaya napuno ng masasamang tao yung bansa natin. Dahil puro human rights. Hindi binabalance eh. And he cannot change that anymore. Oh. Being an old person. And inako niya yan eh. Ngayon, kung sasabihin, kasi nga, I think the Filipino people are now waking up na nakikita po nila na may mali. Precisely because somebody na within their group have spoken about these things. So, tapusin na po natin yung mga joke-joke kapag once na nagsabi ka na doon. That's it eh. Di ba? Sometimes, like for example, no, yung sa edad din po ni former President Duterte, and the way yung style niya ng panunungkulan for so many decades, no? We have seen yung strong personality niya, and he cannot change that anymore. Being an old person. And I think nagmamanifest yun doon sa kanyang speaking from the heart, no? At pag nasasabi niya, nakikita ng mga lawyers niya na mali, so sinasabi na lang nila na joke. Pero ako, I understand yung situation ni Presidente. Being a mayor for so many years, tapos naging presidente, naging strong, then suddenly, babaguhin niya yung style niya. That's hard. That's hard. And that's the reason why meron siyang mga generals na nakaikot sa kanya to remind the people na hindi yun ang ibig sabihin ng presidente. Pero tapos na po yung era na yun. Dapat ayusin na po natin. Yun sana. Good So yun. sir, tingin nyo wala nang kawala. Talagang dire-diretso na dun sa crime against humanity and possible makarating nga ng ICC, gamitin sa ICC yung kanyang pronouncement at pag-amin. Kasi alam nyo, I'm pretty sure, dapat hindi ako pabor dyan sa ICC na ever since nagsalita na ako sa niyan dati pa. But of course, the international community is really watching. The Republic Act 9851, nakita ko rin yan, nabasa ko na meron pala tayong batas na gano'n. Yung jurisdiction over this matter will be under the Philippine courts. And establishing special courts can be done by the DOJ according sa Republic Act 1951, and all the international laws must be considered as well. Now, kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So, I think it's really up to the DOJ to do their work. So, ibig sabihin sa pala, akin, parang mas maganda na domestically na lang siya eh. Ma-prosecute, no? Para pag halimbawa, ang DOJ nagsabi na mayroong prima facie evidence na dapat siya ay ma-prosecute at ni-charge ng court dito, hindi na siya papatawag ng ICC. Dapat mayroon na ritong tinatawag na proper judgment ang ginagawa ng ating bansa eh.
Lahat. Yun ang sa amin. Ako, naintindihan ko naman ang kalagayan ng ating Pangulo tulad ni Congressman Fernandez. Yan po namin yan kasi wala nang naging mayor siya. Magulo sa Davao eh. Nung naging mayor siya, talagang sa Davao magulo. Ang daming NPA, ang daming drug pushers. Ginawa niya, nilinis niya. Yun din ang kanyang ginawang template sa buong bansa. Naunawaan ko po ang ating Pangulo tungkol dyan. Subalit, hindi niya pwedeng i-skirt ang responsibility ng isang leader ng bansa. Siguro kung siya ay a private person lang, pagsalita siya ng ganyan, magbiro siya, okay pa eh. Pero pang isang pangulo ng bansa, nagbiro ng ganyan, ginagawa lang sa babae, nakakatakot yan, gagayahin ng bawat Pilipino yan, maghahamon, sasabihin na papatayin kita, biro lang yun. Gayahin na ng Pilipino yan. May related dito sa isiniwalat ni Grijaldo eh. Yung isang colonel na nagtestigo doon sa ginawang hearing, naging resource person sa ginawang hearing ni Senador Coco Pimentel, na yun nga, sinabi na itong si Dan Fernandez ay parang kinukumbinsi siya na basahin yung isang affidavit na hindi naman sa kanya itong si Grijaldo para daw masuportahan itong affidavit din ni Garma para idiin itong mga Duterte. So ngayon parang idinideny ni ni Dan Fernandez na walang katotohanan, at kung napanood yung kanyang press conference kahapon ay sinabi niya na mayroon din siyang gagawing hakbang kasi daw itong si Grijaldo under oath naman ito daw sa Kongreso at sa Senate. Yung mga sinasabi daw ay parang may hakbang din daw si Dan Fernandez na maring siguro kakasuhan din nila. Pero in fairness, sa video na ito ay makikita mo na hangang-hanga din pala itong sina Dan Fernandez kay President Duterte sa pamumuno dyan sa Davao. At itong si Abante. Ito siya, si Abante. Pero ang hindi ko matake, bakit hinahabol nila itong si President Duterte? Inamin din nila na nung unang panahon daw, magulo daw yung Davao, na paraming NPA, na paraming drug pusher, addict, at na daw ni President Duterte na ayos. At yun din daw ang ginawa ni President Duterte na template sa bansa. So bakit hindi nyo gagayahin? Kung nagpaganda ni President Duterte yung Davao, bakit hindi nyo gagayahin yung sistema ni President Duterte para mapaganda din ang buong Pilipinas? Lalawigan nyo. Ito si Dan Fernandez, saan ba to? Sa Laguna. Halimbawa, maging gobernador din ito, gagawin mo. Bakit hindi gagawin? Para matulad din sa Davao yung at least ibang lugar din. Kasi kung hanga kayo sa President Duterte sa ginawa niyang ganun, bakit hindi nyo rin kuning template yung kanyang sistema? Diba? Although hindi nyo kunin lahat, basta kumuha kayo dito ng halimbawa example, yung tapang siguro, yung kamay na bakal na ginagamit, siguro kailangan yan eh. Kasi kung lamya ka naman talaga, sino bang susunod sa iyo dyan? Parang malamya ka pa sa latang, parang sitaw ka. So, Mariusip, talagang naniwala ako na dapat ang isang leader mayroon talagang panindigan at matapang talaga. Kaya nga leader eh. Saan ka ba kitang leader na ikaw ang leader tapos parang ikaw yung susunod-sunod sa ibang mga hindi ka leader. Yun ang nakikita ko kung hinahangaan nyo si President Duterte sa ginagawa niyang sa Davao. Bakit hindi nyo kunin na template? Bakit hindi nyo kukunin? No? Yan ang napagtakan ko eh. Hangang-hanga sila sa ginawa ni President Duterte. Bakit hindi nyo i-propose sa yan? Hindi nyo gawing batas yan. No? At least, siguro bawasan nyo yung mga bagay na hindi talaga, halimbawa sa speech ni President Duterte, talaga may mali. So, yun ang nyo. Gawin yung batayan na hindi pwede yung ganon. Di ba? Gaganda. Pananaw nito, ang ganda eh. Pero hindi ko alam kung bakit hahabulin nyo pa si President Duterte. Hindi ko magets. Sila din namang umamin sa bunganga nila eh. Ay nako mga kabatang, hirap ispilingin ng mga taong ito.